Binigyang pugay ni JJ Helterbrand ang fans ng Barangay Ginebra. Ayon sa kanya, solid ang suportang ibinibigay nila sa sino mang player na minsan ay naging bahagi ng kanilang koponan. At ang ilan nating mga kababayan, binalasa ang pamunuan ng Gilas Pilipinas, bunga ng mahinang performance nito. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa isang panayam ng ABS-CBN News, tila pinapurihan ni JJ Helterbrand ang fans ng Barangay Ginebra. Ayon sa kanya, hindi nawawala ang suporta ng supporters ng Barangay Ginebra sa kabila ng paglipat ng ibang players mula sa pinakasikat na kupunan. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si JJ sa report ni Roman Sures ng ABS-CBN News. Ginebra fans, hindi sila NSD ng walang dahilan. Kahit na magretiro ka na, lumipat ng team, ganyan lagi. Once a king, always a king. Suportado ka nila palagi. Yan ang kaibahan ng mga fans or ng Ginebra fans sa ibang mga fans. NSD talaga. Kung nasaan ka man, ano man ang ginagawa mo, susuportahan ka nila. Naniniwala naman tayo kay JJ Helterbrand. Once a king, always a king. Yung fans, sobrang suporta nila talaga. Hindi nawawala yon. Kahit yung iba matagal nang wala sa limelight, once na makita nila, ganun pa rin ang trato nila talaga doon. Parang tatak na ata nila yun eh. Mula sa panahon ni Jowo, tumawid hanggang sa kasalukuyang panahon. Actually, sa tingin ko sa tingin ko lang naman, yun yung magic ng Barangay Ginebra at ng fans ng Barangay Ginebra. Kaya kahit minsan lumulubog na sila, makikita mo, babangon pa rin yan. Sa kasamaang palad mga ka-playoffs, kinakapos ang kupunan ni Coach Tim Cone sa kasalukuyang bakbakan, di ba? Ilang beses na kasi silang napupulbos ng TNT Tropang 5G. Finals pa yun Hindi talaga sila makausad kahit andun yung gigil ng fans, yung suporta ng fans. Sa tingin ko, walang mali dun walang kulang. Siguro para sa akin, nag-step up lang talaga yung kalabang kupunan. Yung gigil naman ng Gin Kings, andun pa rin pero natatakpan yun ng gigil at challenge na nasa balikat ng kalabang team. At ang resulta, hindi sila makatawid. Hindi makatawid ang Gin Kings sa dapat pupuntahan nila, yung kampyonato, di ba? Kung sisilipin natin ang sinasabi ng iba, yung 8 to 9 players lang ang ginagamit, sa isang side, syempre may impact talaga yun. Hindi pwedeng wala yun. Pero yung TNT, kung titingnan mo ng Philippine Cup, kulang-kulang din sila dahil sa injury. Walang Jason Castro, walang Ray ng Batak. Si Pugoy at si Calvin Optara, hindi rin maayos ang kondisyon ng time na yun. Pero nakarating sila sa finals, nakalaban nila ang SMB. Pero mga ka-playoffs, kahit ano talaga yung pag-usapan, nananatiling mabigat ang fans ng Barangay Ginebra. Katulad ng sinabi ni Helterbrand, once a king, always a king. Player man sila or fans, nananatili sa kanila yung spirit na itinatak ni The Big J. Samantala, nananatili namang mapanuri ang ating mga kababayan sa pagpili ng players para sa pambansang kupunan. Ayon sa kanila, dapat umanong tingnan ng pamunuan ang itinatalang stats ng isang player bago ito imbitahan para makapasok sa Gilas Pilipinas. Narito ang kanilang paglalahad. Tutukan natin si Anonymous sa comment section ng Playoffs sa Playoffs YouTube channel. Bakit ba kasi kumukuha ng players ang SBP at coach ng hindi kagandahan ng stats? Sana kunin naman nila yung mataas ang efficiency rating sa shooting, at least 40% pataas, di ba? Hindi ba sila marunong sumilip sa stats ng player bago nila kunin? Basta matangkad, pasok na. Kung tutuusin, may point naman siya doon, di ba? Bago sana hugutin ng pamunuan ng SBP at coaching staff ang isang player, dapat sinusuri talaga para walang problema. Para kapag ando na sa aktual na laban, kaya makipagsabayan ng isang player sa kahit anong laki ng nasa harap niya. Ibig sabihin, hindi siya maiilang sa international na competition. Pero sa tingin natin mga playoffs, ganun talaga nangyayari doon. Kasama talaga sa pagpili ng SBP at coaching staff bago makapasok ang isang player sa Gilas Pilipinas. Hindi sila maglalagay ng player sa pool na hindi kwalipikado. Ang nagiging problema lang siguro is natatabunan talaga ang ating mga player sa oras ng laban. Sobrang athletic ng ibang bansa, yung Australia and of course yung New Zealand. Siyempre sasabihin ng karamihan sa atin, bakit yung Chinese Taipei tinatalo lang natin dati pero tayo na ngayon yung tinatalo, di ba? Magkakasunod na talo pa. Well, sa tingin ko, inspired sila sa paghugot ng bagong coach. Yung Taiwanese, mga bagong players, humugot din sila. Bagong sistema na ipinatutupad sa team. So, ibig sabihin, nagbago. Kung dati, 1 hanggang 2 lang ang ginagamit nilang sistema sa team, ngayon nakarating na sila hanggang 5 sistema yung ginagamit nila sa tingin ko. Upgraded na sila, di ba? Ngayon, ang tanong, bakit yung atin hindi sila nagbabago? Well, mga ka-playoffs, ayon sa pahayag ng SBP at ni Coach Tim, 4 na taon ng programa nila at 1 taon pa lang sila sa programa na yan. In short, kinakapa pa rin nila yung programa. Yung pagpapalit ng players hindi pa rin stable. Wala pang plano. So, safe pa rin sabihin na hintayin natin ang anong mahakbang ng Gilas sa issue na yan. So guys, maraming salamat.